Rosalie, ano so far ang pinakamalaking lumabas sa pagdinig ngayong araw? Ella, unang iprenesenta sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALIENS nito at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, yung SALIENS ay taunang ulat na isinusumite ng mga kawani ng gobyerno. Nagpapakita ng ulat sa mga ari-arian, pagkakautang at interes sa negosyo. Dumating si Ombudsman Crispin Remulla kasama ang iba pang opisyal ng kanyang tanggapan at iprenesenta ang SALIENS ni VP Duterte, partikular ng Davao City Vice Mayor at Mayor pa ito hanggang maupo sa kasalukuyang pwesto o mula taong 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2024. Ito so far ang pinakamalaki. Walang cash deposit sa bangko at cash on hand na idineklara si VP Duterte sa kanyang SALIENS noong taong 2019, 2020, 2021 o ng Davao City Mayor pa ito. Gayun din ang mag-umpisa itong maging pangalawang pangulo mula taong 2022, 2023 at 2024. Tumututok ang pagdinig ngayong araw sa alegasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian sa kanyang SALIENS. Samantala, muli namang pinuna ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro ang hindi pagsipot ng natin ang pahayag ni Chairperson Representative Luistro. As we see it now, the chair right before us, it remains empty. At tila, sanay na po tayo sa tanawing iyan. Ngunit kahit bakante ang upuang iyan, even if that chair remains empty, this room is full of the people's questions. Napakaraming tanong. Mga tanong na sa kabila ng pag-iwas, hindi mawawala. Sa kabila ng pananahimik, hindi maglalaho. Mga tanong na kailanman ay hindi kayang takasan ng bakanteng upuan. Not today. Not anymore. Let the evidence speak. Let the numbers testify. Tinuligsa rin ito ang naging tugon ng pangalawang pangulo sa mga natukoy na ebidensya kaugnay ng alegasyong maling paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. However, it is worth noting that instead of addressing the core issues, the focus shifted to a peripheral matter, ang academic performance umano ng Vice-Presidente nung siya'y nag-aaral pa. Samantalang, ang mas mabibigat na usapin tungkol sa confidential funds, sa mga dokumento, sa mga transaksyon ay nananatiling hindi direktang nasasagot. Sa totoo lang, nagos na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. Ella, bukod naman sa ombudsman, ay present din sa pagdinig yung high-ranking officials ng Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, at gayon din si dating Senador Antonio Trillanes IV na isasalang sa huling bahagi ng pagdinig. Ella, hindi na nagpaunlak ng panayam si Ombudsman Crispin Remulla sa mga tanong ng media sa kanya kaugnay nitong mga issue na sinisilip ng mga miyembro ng House Justice Panel. Kabilang na rito yung kung bakit walang idineklarang cash deposit sa bangko
at cash on hand si VP Duterte sa mga partikular na mga taon sa kanyang SALENS. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.